Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon. Title, Marcos Jr. No meeting with Trump or Xi, si President, Chinese President Xi in APEC. The Department of Foreign Affairs clarified that President Marcos Jr. has no scheduled bilateral meeting with U.S. President Donald Trump or Chinese President Xi Jinping at the Asian Pacific Economic Cooperation Summit in Busan, South Korea. Ngayon kahapon naglarga na si Presidente, nandun na siya ngayon hanggang November 2 ang APEC Summit. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, ito ang payag, there is no scheduled meeting with the US leader. When asked if Marcos will meet with Xi, his answer also, no scheduled meeting. Instead, the president will reportedly focus on promoting the country's economic interests, engaging with APEC-affiliated entrepreneurs o mga negosyante, and strengthening cooperation with other economies in the region. There are still two possible bilateral meetings being discussed, but there is no confirmation as to which countries they are. Okay, so maalala ko yung mga former presidents natin, basta ganitong APEC meeting, ang presidente nakikipag-meet sa ibang heads of state. Bakit ngayon halos wala nang mga head of states na makipag-meet sa ating presidente? Ano sa tingin nyo? Apektado na ba ang image niya sa talamak na korupsyon sa ating bansa? Parang naawan ako sa ating presidente. In fairness naman, he's doing his best. Yung sipag, galaw siya ng galaw, trabaho ng trabaho, bisita ng bisita. Kailang parang kulang. Ano ba yun? Pelikula ba yun? Yung tinimbang ka ngunit kulang? Trabaho lang daw siya ng trabaho, sabi ni Auntie Claire. Trabaho siya ng trabaho. Kailang dito sa Pilipinas, makita mo yung kanyang ratings, survey ratings, talagang bulusok na. Nang dahil itong legacy niya. I call this his legacy. Corruption, the worst corruption scandal in our nation's history nangyari sa kanyang termino. Bakit naman kasi unang executive order niya, inabulis niya kagad yung Presidential Anti-Corruption Commission? Parang balikan natin nakaraan. Kung hindi niya yon inabulis at pinalakas pa niya, darating ba tayo ng ganito? Palagay ko hindi. Kailang pinabayaan niya, mahina siya sa wala siyang masyadong mga preventive measures niya para hindi magkaroon ng problema. Ang kanya lang is reactionary. O ngayon, ang reaksyon niya ngayon na grabing talamak ng korupsyon, nag-order siya bago lang. Ang unang inorderan niya is DPWH. Overprice yung inyong cost of material sa inyong budget. Decrease it by 50%. Ito may parang nawawalan ako ng konting gana kay Secretary Vince Dizon, although napakasipag itong sekretaryong ito. Kaya lang
Nung sinasabihan siya, nagre-recommend si Congressman Libeste, budget hearing pa doon sa Kamara, i-decrease by 25% yung budget ninyo for 2026 para makatipid tayo. 150 billion ang estimated matitipid para ipatayo natin ang mga classrooms. Ito batang-batang kongresista, nakikita niya na yun eh. Anong sagot ng DPWH Secretary? Wala daw. Next year na lang daw niya ipababa ang costing. Alam niyang overprice yung nandun sa NEP, budget ng DPWH. Kailang next year na lang daw ipababa. O ngayon, mismong Pangulo na ang nagsabi, decrease it by 50%. O di, tignan nyo, di tama yung batang kongresista si Libeste. O sampal yun sa mukha ng DPW Secretary. Nung kongresista lang, batang-batang nagsasuggest, wala daw, hindi na pwede. Ngayon, presidente na. O di, sampal mukha. O ngayon, ang presidente, lahat na ng agencies na may mga infrastructure projects, farm to market road, ano pa yan, irrigation, ano pang mga ibang projects, decrease it 50%. Ganyan na, reactionary ang presidente natin. Nung nagkaroon ng malaking problema, saka lang siya gumagalaw. Kaya ito, ayaw siyang kausapin US President, ayaw siyang kausapin ng Chinese President. Madaming members ng APEC yung nakapalibot sa Asia Pacific region, ganyan no. Ang dami. Walang makipag-bilateral sa kanya. Anong ibig sabihin yan? Umiiwas. Umiiwas sila, kausapin siya dahil credibility wise, sirang-sira na siya. Kaya nga, ang namumuhunan, wala na. Yung payag ng governor ng Employers Confederation of the Philippines, sabi niya, bago pumutok ang corruption scandal na ito, ang daming mga foreign investors nagtatanong, naghanap ng opportunities na mag-invest sa bansa. Ngayon, zero. Wala na daw. Wala nang bumibisita, wala nang nagtatanong. Kaya worried itong mga negosyante natin, baka babagsak ang ating ekonomiya. Tapos, ngayon ang Pangulo nandun, maghanap daw ng mga negosyante na mag-invest. Good luck po, Mr. President. Sana may mahanap kayo na mag-invest itong panahong ito ngayon na nakakatakot. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Kung karon mauna niyang matagaan og yero. Naso si ate. Salamat siya sa Ginoo kay matagaan og yero. Mauna ni ang balay ni ate nga buslot na gyud kung muulan, so tuluan na gid sila. So luigid kay silang ate kung dili mailisan ang ilang yero. So mga buslot na gid kaayo og tuluan na gid kayo kung muulan. Ate, unsa imong masulti nga natagaan kag yero nga nakitang gyud nga sa ang imong balay, so buslot na. Akong masulti, dagan kaayong salamat unang-una sa Ginoo kay sa 15 namo ka tuig nga pagpuyo ay pagyud mi naka ilis og sin. So 15 years na diay ang inyong balay busa na inani na. So 15 years na daw diay ni siya ang ilang balay ni ante. So nganong karon pa man mo makapuli so giyero ate nga 15 years naman nga na-damage ang daot ang inyong yero. Karon pa gyud mi naka ilis kay kuan wala gyud mi kwarta nga ipalit og yero. Kaya nga among pagpaningkamot ko tobra sa pagkaon. So na kay anak ate na duha.
kay anak duha. So pila imong edad ate? 38. So asa na imong bana ate? Mag-uumar akong bana. So mag-uuma lang siya. So nagtrabaho siya karon ate? Trabaho. So nagtrabaho ang imong bana. So salamat kayo sa Ginoo ug sa nag-sponsor. Dili na gyud tulo amo. dili na gid katuluan. Sige te. Salamat pod.